Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Maganda umaga po, Padre. Ngayong araw po na ito ating pong ginugunita si Santa Maria Goretti sa pong dalaga at martir. Upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, Ikaw ang may gawa ng kadalisayan. Ikaw ang nagmamahal sa wagas na kalinisan. Iginawad mo sa dalagitang si Santa Maria Goretti ang karangalang maging martir. Loobin mo magkaroon ng katugunan ng kanyang pagdalangin na kami maging matapat sa mga utos mo, pakundangan sa iyong pagkakaloob sa kanya ng putong ng kadalisayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Masdan mo, siya'y muli kong susuyuin. Dadalhin ko siya sa ilang, kakausapin ng buong giliw. At tutugon naman siya tulad noong panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na yaon, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa, at hindi na aking Baal. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katuwiran at katarungan, sa matibay na pagmamahalan at sa kaawaan. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pupurihin ko't pasasalamatan ng Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang Panginoon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Sa alin mang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag.
Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita. Sa lahat ng tao'y aking isasabihin, ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo'y nagtagumpay, nalubig ang kamatayan, nagnindig ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, dumating na isang pinuno ng mga Hudiyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay na siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas ng mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaig yaon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ngayong araw po na ito, ating pong ginugunita si Santa Maria Goretti. Si Santa Maria Goretti, siya po ay noong 19th century po yan pinanganak, 1890. At siya po ay maagang naulila sa kanyang ama. Dahil po doon, siya po ay napilitan na magsimula magtrabaho at the age of 9. Nung siya ay 12 years old, mga kapatid, sa kasamaang palad, meron po siyang kapitbahay, 20 years old, na ipinilit ang sarili niya kay Santa Maria Goretti. Ang sinabi ng Santa, ang sinabi po niya, "Hindi pwede ito. Ito ay kasalanan. Ayaw ng Diyos ito." Sabi mismo ng isang 12-year-old na babae. At dahil hindi naipilit ng sarili niya kay Santa Maria Goretti, itong lalaking ito, itong binatang ito na 20 years old, ang nangyari, dahil hindi naganap ang kanyang kagustuhan, sinaksak po niya si Santa Maria Goretti ng 14 na beses, 14 times. Mga kapatid, di ba po, nung mga nakaraan, ang dami po nating nababalitaan na may saksakan sa school, barilan sa school. Di ba po, pag kayo ang tatanungin, although iba-iba ang inyong
komento po tungkol doon. Pero sa aking experience, lahat po ng nakakausap kong magulang, sila po ay galit na galit doon sa mga batang nagdala ng baril. Galit na galit po sila. At hindi nila mapapatawad. Isipin po ninyo yon. Hindi nila kaano-ano, hindi involved ang kanilang mga anak, pero sila mismo, dahil sa karumal-dumal na ginawa ng mga batang iyon, hindi mapatawad yung mga batang iyon. Pati yung mga nananaksak at etc. Wala nang ibang sisisihin, kundi yung mga batang 15 taong gulang na. Binata na naman na ito ang mga ito. Pero, kung babalikan po natin ang kwento, hindi po natatapos po doon. Di ba po, 14 na beses sinaksak si Santa Maria Goretti. Siya po ay nabuhay pa po ng 24 oras sa ospital. Nabuhay po siya ng 24 hours na kahit na siya inoperahan ng walang anesthesia. Pero sa kasamang palad na tuloy ang kanyang pagkamatay, bago siya mamatay, alam niyo po ang sinabi niya, pinapatawad ko na po ito pong aking kapitbahay dahil gusto ko siyang makasama sa langit. Gusto ko siyang makasama sa langit. Ang sumubok ng manggahasa sa kanya, ang sumaksak sa kanya ng 14 na beses, ang sabi niya, gusto ko siyang makasama sa langit. Pinatatawad ko na siya. Mga kapatid, ngayong araw na ito po ay ang buhay ng ating santa na ginugunita ngayon. Tayo po'y china-challenge ngayong araw na ito kung paano tayo tumugon sa mga pagkakataon na injustice ang ating nararamdaman. Kapag meron tayong nararamdaman na injustice, kapag meron tayong nararamdaman na suffering, ano po ang reaksyon niyo po doon? Kayo po ba ay nakakapit sa galit? Kayo po ba ay nakakapit sa paghihiganti? O kayo po ba ay hahayaan niyo po ang grasya na magpanibago ng buhay mo at ng inyong kapwa? Ang buhay po ng ating santa ngayon, ito po ipaalala na ang totoong lakas ay hindi sa inyong kakayahan na maghiganti. Hindi po doon ang lakas nakikita. Nakikita ang tunay na lakas sa inyong pagpapatawad at awa. At yun ang pinakita ng ating santa ngayon. At sabi po niya, at the early age of 12, gusto ko po siyang makasama sa langit. Kaya niyo po ba yun sabihin? Yun ngang tayo nabangga lamang dyan sa harapan, titignan na natin ng masama. Yung naapakan lamang tayo sa jeep, mapapamura na tayo. Yung pa kayang nanaksak sa'yo ng 14 times. Yung sumubok na ipilit ang sarili niya sa iyo, mapapatawad niyo kaya iyon? Mga kapatid, nandoon po yung tunay na lakas na ipinapakita ni Santa Maria Goretti. At ang kanyang halimbawa, tinatawag tayo na maging peacemaker. Tinatawag tayo na depensahan kung ano ang mabuti. At tinatawag din po tayo na magpatawad kahit na parang imposible. Mga kapatid, ang kanyang kwento po ay hindi po trahedya. Naging santa nga po eh. Hindi po trahedya ang kanyang buhay. Ito'y tungkol sa tagumpay. Tagumpay ng pag-ibig laban sa kasamaan. Ito'y tagumpay ng grasya ng Diyos laban sa kahinaan ng tao. Kaya harinawa, mga kapatid, ngayong araw na ito, inyo pong tanungin ang inyong sarili. Kaya niyo po ba kayang magpatawad? Kaya po ninyong umako sa kasalanan? Yun ang kulang natin po ngayon. Namamatay na po ang humility. Dahil ang buhay natin ngayon, ang panahon po ngayon, ang dapat bida sa social media, dapat bida sarili mo. Dapat champion sarili mo. Dapat pagbigyan sarili mo. Hindi ang ibang tao. Pero tayo mga Kristiyano, sino ang bida? Ang Diyos at ang kapwa. Harinawa, ating pong ipagdasal sa pamamagitan na rin ni Santo Padre Pio na makuha rin po natin ang lakas na tinataglay ni Santa Maria Goretti, ang lakas na magpatawad. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ng paghahain sa iyong mga kamay, sa kaprihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Maria Goretti, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni si Santa Maria Goretti ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pang may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupukay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ng lahat ang naharin ng mong anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa pilaya'y nagpalakad, ang nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kapanian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Maria Goretti upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrogina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Kalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa.
Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng gagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inanyayahan ang lahat na nagnanais maging kasapi ng kofradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at panatilihin po natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabuhayan. Sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.